Good evening po sa atin mga kapatid. Tayo po ay live ngayon sa ating Facebook para sa ating prayer meeting. No? And ang atin pong text sa gabing ito ay ang 1 John chapter 3 verses 19 to 24. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na kanilang kunin ang kanilang mga Bible and i-open po sa 1 John chapter 3 verse 19 to 24. Ito po ang ating last na verses sa chapter 3 ng 1 John. And kung meron po kayong mga pananalangin o request as well as mga gustong ipasalamat sa ating Panginoon, welcome po kayo na ito'y i-comment sa ating live and ito po ay aming ipapanalangin. Yan, kung atin na pong nakita mga kapatid, sabay-sabay po nating basahin. Sabi dito, verse 19, "By this we shall know that we are of truth and reassure our hearts before Him. For whenever our hearts condemn us, God is greater than our heart, and He knows everything. Beloved, if your heart does not condemn us, we have confidence before God. And whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do what pleases Him. And this is His commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another, just as He has commanded us. Whoever keeps His commandments abide in God, and God in him. And by this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us." Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Sa ating pong passage sa gabing ito, ito lamang po ang sinasabi sa atin ng 1 John sa huling section is about yung pagmamahal ng ating Panginoon ay higit na dakila sa ating mga kasalanan. Sa gayon, tayo po ay dapat maging confident na humarap sa Kanya because we are saved and tayo po ay Kanyang mga anak. We should continue na mag-abide sa Kanya at patuloy na magmahal. Patuloy na piliin na magmahal sa kapwa, sa Diyos, kasi yun naman po ang commandment ng ating Panginoon. Abide in Him and continue to love one another. Because ito po ang ating identity sa ating Panginoon. And the whole chapter po ng 1 John chapter 3, tiningnan po natin kung ano ang identity natin sa ating Panginoon. And makikita din po natin dito mga kapatid na yung ibang identity is taliwas sa identity na gusto ng Panginoon. And yun po ay ayaw nating lakaran. Bagkus, tayong mga anak niya, mga ligtas, ay kailangang mag-abide sa ating mahal na Diyos. We can also learn from this passage na tayo ay nasa katotohanan kapag ang puso natin ay nasa Diyos. Ito po ay sinasabi sa verse 19. And kapag tayo po ay nababagabag dahil sa mga nagawa po nating mga pagkakamali, mga kasalanan, alam po ng Diyos ang ating puso. And higit na mas mataas po siya kaysa anumang kasalanan. Sabi nga po mga kapatid, ang Diyos ang nag-cover ng lahat po ng kasalanan natin. Hindi lang po sa akin, sa inyo at sa lahat po ng taong pinili, no, na piliin ang Panginoon at humingi ng tawad at tanggapin siyang personal na tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay nababagabag, kinakausap tayo ng Holy Spirit na humingi ng tawad at magpatuloy sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Kapag tayo ay namumuhay ng matuwid, ay ang Diyos ay naluluwalhati palagi. And yun naman kasi ang gusto ng Panginoon, ang sundin ang lahat ng kalooban na sinasabi niya sa atin. Kung makikita po natin dito mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi dito ni Paul, ang mga tao ay pwedeng ma-judge ang ibang tao sapagkat hindi nila alam o kilala ang taong ito. Sa noong panahon na yun, si Paul ay ginajudge ng ibang tao, maging ang ibang tao ay ginajudge din yung mga nasa simbahan. Bagkos, ang sabi ni Paul dito is ang Diyos lamang ang pwedeng mag-judge sa kanya. And
yung mystery kasi ng Panginoon is hindi nakikita ng mga hindi nila kilala ang Panginoon. Kagaya po ng ating pinag-aralan sa previous prayer meeting, na ang nakakakilala lamang po sa Ama ay yung mga sumusunod sa Kanya. At ang lahat ng steward ng Panginoon ay kailangang matagpo ang matuwid po palagi sa harapan ng Diyos. Ito po ang sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 4:4. And hindi tayo acquitted sa harapan ng Diyos. Ang Diyos lamang po ang pwedeng mag-judge at humatol sa atin. Alam ng Diyos ang nilalaman po ng ating mga puso at ilalantad niya sa liwanag kung ano man ang kadiliman na meron tayo. Kaya po mga kapatid, kung tayo man po ay nababagabag at kinakausap po tayo ng Holy Spirit na magbago, ito po ay ating sundin. At kapag tayo po ay namuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon, siya po ay naluluwalhati. And dahil po nagagalak ang Diyos sa atin, sa pagsunod natin sa kanyang mga utos, anuman po ang ating hingin, sabi niya dito, ay kanyang ibibigay. And syempre po, napag-aralan na rin po natin yan in accordance pa rin sa will ng Panginoon sa kanyang kasagutan sa ating mga pinapanalangin. And in relation din po sa ating mga kasagutan sa pananalangin, makikita natin sa 1 John chapter 5 verse 14 na meron tayong confidence towards sa Panginoon na kung ano man ang hingiin natin sa pamamagitan ng will ng Panginoon, papakinggan niya tayo. Inulit muli ito ni John at kaparehong-parehong pangako po ang sinabi niya dito. Maging sa Matthew 7:7, sabi doon, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. Tunay nga na ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago at patuloy na nananatiling tapat ang Panginoon sa kanyang mga anak na sumusunod sa Kanya. Diba po, napakaganda ng meron tayong identity na nasa Panginoon tayo. Pag tayo ay sumunod, may kalakip itong pangako sa atin. And may mabigat pong utos na sinabi dito ang Panginoon, yung command na sinabi niya sa verse na tayo dapat ay maniwala sa anak ng Diyos na si Jesus at magkaroon ng pagmamahal sa isa't isa. Ito ay ang utos na galing sa Diyos. At sa ating mga kapatiran, tayo po ay nakatanggap ng salita ng Panginoon. Tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas natin and tayo po ay naging anak niya. And yung commandment ng Panginoon ay ating na pong nasunod. And sa mga nakikinig po na hindi pa po nyo alam kung kayo po ay ligtas, pwede po kayong mag-comment sa ating live ngayon and amin pong makikita ito at kayo po ay aming kakatagpuin sa usaping ito. And yun yung sabi ng ni John sa text na ito na tayo ay maniwala dapat sa ating Panginoong Yesus. Nandun na po tayo, naniniwala na po tayo sa ating Panginoon because we are saved and we accepted Jesus Christ as our personal Savior. Nung tayo ay nakatanggap sa Panginoong Yesus, binigyan tayo ng Holy Spirit na kung saan ito po ay ang tumutulong sa atin para tayo ay mas lalong pamuhay ng maayos, makapaglingkod ng maayos. Kung ano man po ang mga nagagawa nating kamalian, kalikuan, siya po ang nangungusap sa atin para tayo po ay magbago. In relation din po sa taas ng verse natin na yung pag nagigrieve yung puso natin, it's because nasa katotohanan tayo and we know na ang Panginoon is kinukonvict tayo ng Holy Spirit para tayo po ay magbago. And yun naman po ang sinasabi niya dito sa bandang huli, no? Kapag ang ating sinunod ang utos ng ating Diyos, ang Diyos naman ay sumasa atin. So sa buong sakop po ng 1 John chapter 3, no? Sinasabi dito ng Panginoon na lahat ng identity ng tao na gusto niya is manatili dapat tayo sa Kanya. And kung hindi tayo mananatili sa Kanya, ang identity natin is sa kabilang panig, which is sa demonyo. Kaya pag tayo po ay nananatili sa Panginoon, ang Diyos ay mananatili po sa atin. Malalaman natin ito sa papanong paraan, mga kapatid. Malalaman po natin ito sa pamamagitan ng Holy Spirit
nananahan sa atin. Kapag po tayo ay kinakausap ng Holy Spirit sa tuwing tayo po ay nakaka-encounter ng mga maling gawi, mga ginagawang kasalanan, doon po nag-work ang Holy Spirit. Sabi sa Romans 8:9, ang katunayan na sinasabi ni Paul na sa mga taga-Roma na ang Holy Spirit ay dapat nananahan daw po sa atin. At ito daw po ay ating tatak or mark na tayo ay anak ng Diyos. Kaya pag may Holy Spirit tayo mga kapatid, ito po ay nangangahulugan sumasa atin ang ating Panginoon. Sa kabilang dako naman, pag ang Holy Spirit ay wala sa atin, tayo po ay wala sa Panginoong Diyos. Sabi po sa John 6:29, sinusundan nung time na sinusundan ng mga tao si Jesus, dahil kakatapos niya lang po magpakain sa 5,000, at alam ng Diyos na sila ay sumusunod sa kanya just because pinakain niya ito. Hindi lamang sa kanyang pinakitang pagpapagaling at miracle, kundi sa kanilang nakuhang pagkain nang sila ay pinakain ng Panginoon. And sabi ng Panginoon sa kanila, sumusunod lamang kayo sa akin sapagkat kayo'y pinakain ko. And tinanong nila yung Panginoon, Lord, anong kailangan namin gawin? And sinagot sila ni Jesus, ang sabi nila, huwag kayong magtrabaho para sa mga pagkain na bubulok, kundi sa pagkain na nagbibigay ng buhay, na tanging kay Kristo lamang matatagpuan. Ano po ang kailangan gawin ng tao na sinabi sa John 6:29? Mag-invest, no? Mas bigyan ng importansya ang pagkain nagbibigay buhay, kundi ang Panginoong Jesucristo. At sinabi niya dito sa bandang baba ng John 6, no, na siya ay ang tinapay ng buhay. At sino mang kumakain sa tinapay ng buhay ay hindi magugutom at mauuhaw kailanman. Kung tatagpi-tagpiin natin mga kapatid sa 1 John chapter 3, sinabi dito na ang identity natin sa Panginoon is dapat tayo ay anak at sumusunod lagi sa Kanya. Namumuhay tayo ng may pagmamahal because ito po ay inutos ng ating Panginoon. And also, sa mga kasalanan na nagagawa natin, kung tayo man po ay nakukondemn as well as nakukonvict rather, ang Holy Spirit po ang nangungusap sa atin to repentance, no? And alam naman po natin na ang Panginoon ang tumutulong sa atin araw-araw para tayo po ay magbago. And sa ating encouragement po sa gabing ito, maging confident na po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kung ano man po mga pagkakasala na ating pong na-encounter, humingi po tayo ng tawad. And sa Kanya naman ay may pagpapatawad at ang grace niya laging bago araw-araw. And sabi niya nga dito sa text na to, ang grace niya ay dakila kaysa sa ating mga kasalanan. Tayo man po ay lumalakad sa naisin ng Diyos currently. Pagpatuloy po natin yun mga kapatid, isang mabuting bagay po yun sapagkat ang reward ng Panginoon ay nag-aantay na i-claim natin. At ang mga panalangin na ating sinasambit ay papakinggan ng ating Diyos. Kaya tayo na po mga kapatid, magpatuloy po tayo sa identity na meron tayo, na ang identity ay nasa kay Kristo, nasa Panginoong Hesus, na nagmamahal at patuloy na nagmamahal, kagaya ng kanyang gustong gawin natin. Tayo na po ay manalangin. Sa pinagpalang gabi po sa atin.